Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ito po si Kuya Don. Sa video ito ay ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ako nagbibigay ng mga pataba sa mga tanim kong leafy greens. Halimbawa, ito po yung tanim kong mustasa. Kung meron kayong tanim na pechay, pak choy, mustasa, kale, pati mga lettuces, akma po ito para sa lahat ng uri ng leafy greens. Kasi iisa lang po ang paraan yan. So, papaano ba ako nagbibigay ng mga pataba para masigurado ko na talagang matataba yung mga tanim ko? Kita nyo naman ito, ready to harvest na po siya, mga 30 days. Kaya ako siya ginawa na ng video kasi dapat bukas ikukonsumo ko na yan kasi medyo tumatanda na. Pero gagawa pa natin ng video yan. Okay, kapag tayo ay nagtatanim ng mga leaf greens, di ba nag-uumpisa tayo sa pagpupula ng mga buto. Ano yung madalas kong ipakita sa inyo na ratio ng lupa na ginagamit ko? 3-1-1-1. Ano po yun? 3 parte ng lupa, 1 parte ng carbonized rice hull, 1 parte ng coco peat. Kung wala kayong coco peat, pwede yung rice hull, at 1 parte ng vermicast. So ito po yung ginagamit natin sa pagpupula ng mga buto. Pagka ang buto po ay sumibol na at nagkaroon na ng ikatlong dahon, ano ulit yung itinuturo ko sa inyo na soil mixture na gagamitin natin? Halimbawa, kung kayo ay magtatanim sa mga bote ng soft drinks o kaya naman sa mga ganito, sa kahit anong klaseng taniman, 3-1-1-1 pa din po yung itinuturo ko na soil mixture. So halimbawa, magtatanim kayo sa bote ng soft drinks o kaya naman dito, at maglilipat tanim na kayo, ang mga binhi ay hindi pa natin pwedeng bigyan ng mga liquid fertilizer kasi masyado pa silang bata, kumbaga napaka-delicate pa ng mga katawan nila, parang mga togi-togi lang yan. So hindi pa natin sila pwedeng bigyan ng mga liquid fertilizer. Paano nila makukonsume yung mga nutrient na kailangan nila? Yung vermicast na hinalo natin sa lupa. Pagkatapos noon, kasi kumbaga ang vermicast kasi napaka friendly niya sa lahat ng uri ng halaman, mapabinhiman yan o malaking halaman, napaka-friendly niya po. So, yun muna yung ikukonsumo ng binhi hanggat hindi pa siya matibay o hanggat bata pa siya, hanggat hindi pa natin siya pwedeng bigyan ng liquid fertilizer. So, sabihin na natin na after 7 days or after 10 days, pwede na natin siya bigyan ng liquid fertilizer. Gagamit na po tayo dito ng APJ. Ito po yung APJ. So, papaano natin ginagamit ang APJ? Sa 1 litro ng tubig, 1 kutsara lang nito. So, sabihin na natin ng mga 1 kutsara ng APJ, ihahalo natin sa 1 litro ng tubig at ito na po yung ipandidilig natin sa ating mga halaman. Pwede nating ididig yan ng 1 beses o kaya naman 2 beses sa 1 linggo. Ngayon, balikan natin yung 3 basic concoction na lagi nating binabanggit sa ating mga video. Ano ba yung mga 3 basic concoction, 'di ba? FPJ, ito po 'yon. Meron pang isa yung FFJ at meron pang FAA. Ang FPJ, ito po yung nagpapaberde ng dahon, nagpapabilis sa paglaki ng halaman at nagpapalapad siya ng mga dahon. Ang FFJ, ito po yung mga nagpapabulaklak at nagpapabunga. Ang FAA, ito naman yung nagpapaganda ng kalidad ng ugat. Kaya kung sakali meron kayong mga tanim na radish, meron kayong tanim na kamote, ang kailangan nyo FAA. Ngayon ang tanong, sa tatlong ito, alin dito yung kailangan mo? Kailangan mo ba ng FFJ? Ang mga leafy greens ay hindi naman siya namumunga, hindi siya namumulaklak. So hindi mo kailangan ng FFJ. Ang FAA, ito po yung mga naglalaman sa ilalim ng lupa, hindi mo rin siya kailangan. So ang kailangan mo lang sa mga leafy greens ay FPJ. Para simple lang yung pagtatanim natin. Kalimutan mo muna yung ibang fertilizer para hindi ka nalilito. Ito lang ang kailangan mo, FPJ, fermented plant juice. Okay, so magbibigay tayo nito 1 o 2 beses sa 1 linggo hanggang sa pwede na natin silang anihin. Kapag halimbawa 30 days na at intention mo na anihin na siya, 1 week before na mag-ani ka na, pwede ka nang huminto sa pagbibigay ng FPJ kasi hindi niya na rin naman yun mapapakinabangan. So, pagkatapos noon, mag-harvest ka na lang na mag-harvest at tuloy-tuloy yon. Nung nakaraang video, itinuro ko sa inyo na yung mga ganitong klaseng leafy greens, pwede mo siyang paabutin ng mahigit 1 buwan kasi dahil nga sa sarili mo naman siyang
tanim, ang kukunin mo lang dyan yung mga mature leaves. So isa pa yun sa tips para hindi ka lagi nagtatanim at ma-maximize mo yung mapapanginabangan mo sa isang halaman. Okay, ulitin lang natin ha. Sa mga leafy greens, kasama na dito yung mga lettuce, yung mga pak choy, pechay, mustasa, kale, kangkong at napakarami pang iba. Kahit yung mga Chinese cabbage, pwede po yun. Isang fertilizer lang ang kailangan nyo para hindi kayo nalilito. Ito po yun, FPJ. Ang FPJ po ay ginagawa lang yan sa bahay. So mayroon po tayong mga tutorial dito sa ating channel at sa FB page. Pwede nyong gayahin yung para hindi kayo bibili ng bibili. Kapag natuto na kayo, edi forever na kayong may supply ng FPJ at hindi na kayo mamumroblema sa pagbili ng mga fertilizer. At gawin nating organic lagi kasi lahat ng kailangan ng mga halaman, meron po siyang organic way o natural na paraan ng pagbibigay ng mga pataba. Sana makatulong ang video ito para sa lalong-lalo na sa mga beginners. Okay? Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at muli ay maraming salamat sa inyong panonood.